Good morning, world! How are you guys? Yes, kamusta kayo? Kamusta ang mga mga pamilya nyo, mga mahal nyo sa buhay? Yon, sa inyong lahat, kamusta kayo? Ito kakain tayo at breakfast na. Pero kanin ang kakainin namin. Ano to? Garlic fried rice. Niluto ni Jerlyn. Ito, ayan. Yan lang ha. Magkano? Piso? Wala ng piso ngayon. Ha? Tapos, inalis mo yung plato mo? No, tapos nun, pagkabigay ko sa'yo, hahanapin mo ngayon yung plato. Okay. Saan ka kakain? Ganon. Okay? Anong ulam natin ngayon? Tapa. Spicy tapa. Ayan. Ayan. Sigurado to. Pure foods. Yeah, mas masarap. Masarap. Sa lahat na natikman ko lang yung natikman ko lang. Na frozen na tapa. Ito, hati natin ng hating magkapatid ha. Ayan. Baka mas marami yun sa'yo. Bilangin mo. Ayan. Wala ka na? Ha? Wala ka na. Ayan. Lagi mo pinapasarami. Saan ka kakain? Dito, syempre. Diyan ka na kakain. Ayan. -1 hugasan. Tsaka minus din sa sabon, di ba? At saka sa tubig. Di ba? Ganun lang ang diskarte. Ayan, Di may kakainan na ako. Ayan. Ay, nako, meron tayong papaya. Ayun nga pala. Oo. May saging din. Tsaka ano atong inumin? Buko. Fresh juice. buko. At saka yung meat. Ng buko. Walang sugar, walang gatas. Yung kung ano lang ang... Kung ano yung lasa niya. Oo. Let's pray. Let's pray. Lord Jesus, thank you for this food. Give us good health and strength. Bless, dear Lord, whoever's watching this video. We hope to inspire, help those who are sick, those who are in need. Guide us, Lord. Bless our children, our families, our subscribers, our viewers, our supporters. Thank you, Lord, for everything and forgive us our sins. Please heal those people who are sick. Please touch them with your healing hands and please give them comfort. In Jesus' name we pray. Amen. Kain tayo, guys. Let's eat. May bago na naman sa aming buhay. Kung napanood nyo ang video bago dito. Ay. Bigyan mo ako. O, dyan na lang. Okay na yan? Okay na. Kung hindi nyo pa alam, surpresa muna natin. Panoorin nyo yung video before this. May bago na naman tayong meron kaming, nadagdagan na naman kami. Pamilya. Bali ilan na kami, 7. Kung hindi nyo isasama si sexy na walis ni Jerlyn, 7. Pwede natin alisin si sexy, no? Alisin na natin si sexy. Guide, wala na si sexy, ha? Hinahanap mo lagi si sexy. Bali 7 na kami. Lumalaki yung pamilya namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magiging masaya kami. Talagang pagka ginusto ni Lord, nangyayari, no? Sarap to. Hindi ako, kinakain ko to with, Saging? with kanin. Ang sarap ang kanin, no? Thank you. Nahinugan na naman tayo, Ano? Kasi minsan nalilimutan natin ihain eh. You know? Kahapon kasi. Maghapon tayo wala. O di minus na rin yun na hindi nakain ng saging. Diba? Maghapon tayo wala. Sarap. Palekta pa. Pure foods. Dapat meron kayo nito sa
sa Amerika. Dahil maraming bibili niyan. No? Tayo lang, di ba? Bumibili tayo doon ng pure foods, Pero walang tapa. Hindi tapa. Beef lang, beef. Beef? Anong beef? Or beef? No, bumibili tayo ng ano, di ba? Hotdog pala. Hotdog. Excuse. Bless you. Thank you. Dagat, oh. Ako, patapos na, oh. Kaya mo talagang tapos sa itlog. No? Para akong ano? Para akong nasa bed sa anghang. Nalulun mo ng ano? Alanganin. Ganon? Hindi ko alam yun ah. Yeah. Pag maanghang. Hindi naman napakaanghang. Yun nga, parang nalulun ko nga ng alanganin. Ayun tayo! Itong tapa, guys. Hindi kailangang marami dahil kasi malasa siya. Sarap mo eh. So sa isang maliit na pack, ano lang pala ito? Parang 90 pesos yata lang. Tapos manipis lang siya. Ano? Okay sa aming dalawa. Dahil kasi pagpasobra mo na hindi maubos. At tira na naman. Sarap, no? Sarap. Ito preto. Kinakain ko itong saging sa pagkain. Iba talagang ginagawa lang dessert yan. Ako sinasama sa pagkain. Basta ang pagkain yung tuyo. Yung dried meat, yung walang sabaw. May mga nagtatanong, nagwo-worry kung sino kasama ni Sky kung aalis kami, for example. Kung malayong lugar, for example, out of the country, meron naman kaming family na mapag-iwanan sa bahay at kay Sky. Pwede rin dog hotel kasi yung vet namin dyan sa malapit lang. Meron siyang boarding. Andiyan naman si Percy. Or si Percy. Kung hindi din si Percy. Pero for now, wala pa naman tayong plano na mag-out of the country right now. Wala. Gusto namin pupunta ng mga Asian countries, pero not very soon kasi enjoy pa namin yung bahay namin. Dito lang, enjoy na kami. Tsaka muna, local muna, dito lang muna kami. Tsaka sa pagkain naman, kasi ang gusto ko sa travel is the food. Iba-ibang klaseng food. Eh dito naman, lahat ng food na gusto mo nandyan. Dito lang sa malalapit, Dagupan, para pumunta, bumili ng mga isda. Bakit? Kahit nakapunta. Tubig, Bataan. Yung mga ganyan, malapit lang. Sarap. Kasi nung yung dalawang anak namin, nung sinabi ko na sa kanilang mature na sila, doon nag-start na kami mag-travel. Thailand, Malaysia, Hawaii, Singapore. Naka-vlog din yun. Ngayon, ang isa namin anak si Chris, nasa Belgium. Tingnan na pala natin. Kain tayo ha. Pero pa-uwi na bukas. 5 araw lang daw siya dun. Kanin pa oh.
Nakuha na ako. Kumuha ka na? Hindi sabihin ako sa'yo. Mabilis ako kumain. Nakadalawang balsada ka na? Wow. Hindi mo sinabi sa akin, ha? Hindi na, para hindi mo makita na mas lamang yung ako. 5 araw na siya guys sa Belgium. Sana all. Parang nakakapang nilayang lang yung pamasahe. Pero nagawa niya ng kailangan niyang gawin. Hindi, tsaka siyempre busy rin yun sa paggawa Hindi siya paggawa ng music. Hindi siya pwede. Tapos minsan, matagal. yung nagre-recording silang dalawang magkapatid. Pagka meron silang album na kailangan gawin. Hindi rin siya kailangan magtagal sa Ibang bansa. bansa. Kaya nga hindi makapunta-punta dito sa Pilipinas kasi sabi niya, Ma'am, 1 week and 1 week and a half lang. Ay naku, sabi ko, nagsayang ko lang ng pamasahe. Yung isa, 2 araw mo, jet lag pa lang yun. Itutulog mo lang yun. Dapat nandito sila nung May, ano? May? Oo, pero hindi sila pwede dahil hindi natapos pa. Dapat nandito si May deadline sila sa si album. Angel. Si Chris. Kaya lang, meron silang hinahabol. Hindi natapos yung nilang dalawa ng magkapatid. Pati si JR. Hindi natapos yung album na ginagawa nila. May yun. May kontrata yun. May kontrata. Bayad na. Tapos, ano ba yung sasabihin ko? Yung pala guys, yung Spotify, if you are familiar with Spotify, nasa Spotify sila Dream, D-R-E-A-M, Ivory, I-V-O-R-Y. Ano na? More than 3 million na ga. Kasi chinek namin kahapon doon sa bike. Listeners? Per month. More than 3 million. Noon pa, more than 3 million. 2 million dati. Nag-up Nag 3 na. million. Oo. Oo, nag 3. Tapos, tingnan natin. Spotify. Yung mga anak nyo, yung medyo bata pa. Maybe in their 20s. Yung kasi sila, Or teenager. nakaka-relate sila sa mga ganong music. Pero kami, nanonood kami ng concert nila. LA, San Diego. Hindi kami makarelate sa music nila. Pero yung mga yung mga bata, yung mga nagtatalo na, sigawan. Depende kasi guys sa di ba, sa sa henerasyon. Sabihin mo na lang sa edad, ikaw. Yun nga, henerasyon. Kasi kung iisipin mo, yung edad mo, edad ko, edad nila, parang 3 generation na yun. Pero kahit ako, hindi ako masyadong makarelate. Parang, up to this time, hindi ko maano yung, for example, ano ang title nito, hindi ko ma-differentiate. Pero, naiintindihan nyo siguro ibig sabihin. Ayan na, 3.5 million, 3,500,000, no, 600 ba? Teka. 3,500,984 monthly listeners. Diba guys, nakaka-proud, diba? Ayan, magsasabi na naman nagyayabang. Ay, pagka-anak natin pinag-usapan. Oo. Ay, diba mga anak natin, kayong may mga anak, yung anak nyo, be it biological or not, or pamangkin nyo na parang yung anak, basta anak. Diba yun ang pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamatalino, pinakasuccessful sa ating mata. Okay? So, ganun lang yun. Intindihin nyo na lang. Ang Welcome and Goodbye na song nila, Welcome and Goodbye. Ano na yan? Ang anak ko gumawa nito, high school pa lang siyang ginawa niya. Isa to sa mga naunang Pinuduce niya na kanta. 162,544,619 plays. Kung sa YouTube pa, views. Sipin mo yan, nakaka-proud. Yung iba, 52 million. Yung isa, 15 million. May isang 10 million. May isang 9 million. Kasi sila rin ang producer. Sila ang artist.
performer. Yun, silang dalawa. Kaya, nakaka-proud. Sabihin nyo, nagmayayabang na naman ha. Di kaya mo na. Di bale sabihin yung yabang eh. Pag anak Basta mo, sa anak. magyayabang ka talaga. Kasi pag hindi mo, if you're not proud of your children, who will be proud of them, di ba? It should start from us. So guys, gusto namin mag-nursing sila. So yun nga, yung isa naming anak, si JR, yung bunso, nag-health academy pa yan. May mga high school kasi sa States na pwede mo, for example, health academy. Ituturo nila sa medical terminology, CPR, kahit pag-injection, meron silang mga ganon sa high school. Na it will help you kung magiging healthcare, yung linya mo pag sa college. So meron silang ganyan. Nag-enjoy daw siya, yung, tinuruan sila paano mag-inject, may mga mannequin, may mga, may mga ganun. Para sa nursing 101. May mga bed making sila, may mga ganun sila. CPR. So, na-enjoy niya, pero hindi talaga nila linya. At saka ayaw namin ipilit yung hindi nila linya. Kasi ang nursing is very mahirap na trabaho para sa mga ayaw nila. 'Di ba? Mahirap na trabaho 'yun. Opisina, pwede mong gawin, ayaw mo, nabuburyo ka man. Pero, magagawa mo. Pero nursing mahirap. Can you imagine, lilinisin mo yung ibang tao, mandidiri ka kung hindi mo type. Or sa dugo. Sa dugo, mag-pass out ka kung hindi matapang sikmura mo. I mean, you can learn it. Matututunan mo. Tamis? Yeah. At saka maraming laman yung buko na nabili natin. Doon na tayo bibili. Maraming sabaw. Sabaw. Kaya ako nga sa pitchin na lang nilagay kasi marami. 2 buko lang yan. May ininom pa ako dahil hindi na kasya. Ako naman gumamit nito eh. Yeah. Ang tawag dito. So, hindi nila talaga guys, hindi nila linya. Tapos, yun nga, naggagawa silang music. Parang nakita namin na, ay, dito ang gusto nila. Tapos, ganyan na, naging successful naman. Sinuportahan na namin. Kailangan nila, nag-start sila mga high school, nagre-recording sila lang. Kailangan ng mic. Mahal pala yung mic. Ay, niraos naming dalawa. Kasi sana ako sabi ko, ay pagpa-mic ng mahal. Bili mo ng mic na regular lang na mic. Ay, hindi, sabi niya, iba daw yung mic na pang-recorder. May mga ganito, may mga, may mga technology pa na mga kinakabit sa computer. Nagpabili ng keyboard kahit may grand piano, may baby grand piano na, iba pa daw yung keyboard. Hindi, kasi ang umpisa niyan, sinupuntahan niya talaga. Ang umpisa niyan, maliliit pa yan. Ako naman habang nagkukwento ka. Kasi, nagagawan pa. Kasi ako umakanta-kanta ako eh. Nakakakanta ako. Na amin ko. Pero hindi ako yung magaling. Excuse me, wala akong, may ketchup pala ito. Iba yung iba yung... Wala sa ilong ko. Wala. Iba yung nakakakanta, iba yung magaling. Ako, nakakakanta lang. Kanta-kanta ako sa bahay, may karaoke ko doon. Maliliit pa sila, gusto kong introduce sa music. Kasi hindi mo pa malalaman eh. Mga 9 years old, kung ano talaga ang gusto nila eh. Pero in-introduce ko na sa music. Pinakuha ko ng voice lesson. Tsaka piano. Tapos, nung nag-start na sila sa voice lesson, na-enjoy nila. Yun. Tapos, dinagdag namin ang piano lesson. Kaya unang binili namin sa Costco, yung portable na organ. Yung maliit lang. Tigsa 700 lang yun eh, no? Maliit lang, ganyan, organ. Doon, yun. Nung nakaka-play na sila, yun, bumili kami ng grand piano. Baby grand piano. Ayun, hanggang doon sila, doon na, nag-start na. At the same time, kumakanta na. Yun. Hanggang sa, yun nga, recording daw, magre-record sila. Doon lang, yun lang sa kanila lang, yun magre-record namin yung kinanta namin. Yung pabili ng mic, pabili ng ganito, kung ano kailangan, sige. Ayun, hanggang sa nag-start. Hanggang sa
gawa ng ano, nag-produce ng ano. Sila gumagawa ng kanta nila, sarili nila. Tapos si Chris, si Angel, siya ngayon ang ano, nagpo-produce ng music. Itong si JR, who produce ng ng song, ng kanta. 'Yon. Tapos noon hanggang sa pagka pinagbibili nila dun sa mga may bumibili na, 'di ba? Yung mga kaklase nila sa sa junior high. Bumibili ng beats. Oo, bumibili. $10, Oo. $5. Yung mga ginagawa ni Christian ng mga music, mga binibili yon. Tapos yung mga may hilig sa kanta, bibili yung music ni Christian. $10, gano'n, $15, depende. Tapos doon nila ngayon sa music ni Angel, doon ngayon nila yung kanta nila, doon nila ngayon ibubuuin. Ng ibang tao. Ng ibang tao na yon, yung bumili ng music ni Angel. Bali beats lang ang binibenta niya. Oo. Kung ano lang yung tono, kung ano yung beats na tawag nila beats. Ayun, hanggang sa ganon. Ganun, lumalaki. Hanggang sa benta na ng how much? Nung una, sabi ko, kako, inabot na ng 100. Sabi ko, Jen, hindi, una 50 pa lang. Ay, hindi, nung 50 pa lang, okay pa lang. Sige, pinababayaan ko. Pero ako nagugulat na ako sa 50. Jel, baka wala nang bibili niyan kasi 50, mahal naman. Hindi nga, ito nga eh. Sabi ko nga hayaan ko lang. Pero nung nag-100 na, mahigit, kako, Jel, per sabi ko, song, per beat. Per music. Oo. Sabi ko, Jel, Chris, kako, wag, kako, isn't that too much? Sabi ko, baka kako, sino pa bibili na, mahal na. Dad, ma'am, sabi ng ganon. Ako nakakaalam, sabi niya ganon. Alam ko, ganito. Okay. Sinasabi lang namin sa'yo. Kasi kinakatakot natin na baka wala nang bibili. Doon ka na lang sa tagsi 10, sa 50. Pero marami. Kasi ibibenta mo ng 100, wala lang bibili. Pero mayroon siyang tiwala sa sarili niya. At saka alam nila ang ginagawa nila, diskarte. Kumbaga, may diskarte sila. Parang, parang ako lumaki ko ng may diskarte sa buhay. May diskarting tao. Hanggang sa yon, hanggang sa lumaki na siya. Hanggang yung mga ngayon, yung mga kumakanta na mismo, sino yung yung ginawa niya ng kanta, yung... Ito, ako magkukwento. Sige. Tuloy mo, pagpatuloy mo. Dahil kasi, kaya ko tinitext kasi nakalimutan ko pangalan tinitext si JR, si Angel hindi ko makontakt dahil nga nasa Belgium pa. Si JR, tinitext ko. Teka, mag-thank you muna ako sa kanya. Mag-thank you muna ako. Okay. Sorry guys na nagtitext ako kasi gusto kong ikwento. Hindi ko matandaan ang pangalan. So, di nga, yun na nga, yung kwento ni Louie Boy na na nagbibenta na siya sa mga friends niya lang. Hanggang sa umabot sa online, nagbibenta na siya to other people. So, he makes the beats, tapos, isi-send lang siguro as attachment. I don't know paano lang ginagawa yun. I-send siguro as attachment sa email or whatever. Tapos, meron pa palang yan. For example, isang kanta, a whole kanta, kumbaga sa akin, yung tawag ko dyan dati, sa kapanahunan ko, background music. Yeah. Yung background music, tawag nila beats. So yung beats na yun, yung para sa isang kanta, ngayon, kung mahilig ka sa ganyan, pero hindi ka marunong gumawa ng beats, pero magaling ka sa lyrics, bibili ka sa taong gumagawa ng beats, tapos yung wordings mo, ilalagay mo doon, mga rap, or kung ano man klaseng kanta. Miski hanggang ngayon, yung mga singer. Oo. So ngayon, paano siya kumbaga nakilala sa world of ganyan, music producing. Kasi ang nagbigay sa kanya ng break talaga. So ginagawa niya pala, nung kinuwento niya na sa amin. So, habang nagbibenta siya ng beats, at saka I guess it's talent nila yun na talaga. Sabi ko, paano mo malalaman na, kung for example, nagbenta ka sa tao itong ganitong music, nagbenta ka sa ganito, ang dami mo nang nabentahan. Iba-iba, hindi ba yung para magkapareho ang kanta? Ma'am, no! Sabi ko, pareho lang ang tunog sa akin. Sabi niya, no, iba yun. Hindi mo yan pwedeng ibenta mo na sa kanya, ibibenta mo na naman sa another person. Hindi pwede. So, mahal ang beats. Kung for example, ibibenta mo na, sabi mo,
bili ako ng beats mo, pero ayokong may ibang gagamit, ako lang. Mahal yon. Ngayon, kung for example, yung mura lang, kasi pwede mo ibenta sa iba, o pwede mo i-share sa iba, gusto ko lang gamitin, mas mura yon, yung ganon. So ngayon, habang nagbebenta siya, at the same time, yung mga kilalang rapper, musician, even in Hollywood and Canada, padala lang siya ng padala ng free samples. Okay? Yung mga kanta na hindi niya binenta, syempre yung mga kanta na ginagawa niya, for example, music. For example, ikaw na klase ng rapper, ganito klase ng style mo, ng beats mo, ng kanta, gagawa siya ng gagawa. A whole album. Pinadadala Free niya. yun. Papadala niya lang, magpapakilala siya. Ang ano niya kasi sa music world, his name is, yung AKA niya, Ginseng. G-I-N-S-E-N-G. Pero ibig sabihin, yun ang pangalan niya. Yun ang pangalan niya, doon siya kilala. Pero Christian Louis Baelio, ang totoo niyang pangalan. Yun yung oldest namin. So, yun ang ginagawa niya. He would send a whole album, or 10, 14 songs sa isang rapper. Papadala niya kung sino, free lang yun. Parang ina-advertise niya sarili niya. Hindi niya binibenta, padala lang siya ng pandala. Marunong. So, parang niyang ina-advertise sarili niya. Wala naman, ewan kung paano niya, siguro online, natutunan niya yung ganyan. Pero padala lang siya, padala. Tapos, alam mo, who gave him the break the first time? Si Mike Posner. Yun yung ko kay JR, kung sino, hindi ko maalala ang pangalan. Posner. Si Mike Posner is Grammy nominated siya, nominee siya at one point. Kasama nila Justin Bieber. Hindi siya nanalo. I think at that time ang nanalo si Justin Bieber. Pero isa siya sa mga nominees. If I can, I'll put his picture, pero probably kilala niyo. So itong si Mike Posner is a singer, composer, songwriter. Tapos itong si Rodman na sa Lakers dati. Si Rodman. Dennis Rodman. Yung iba-ibang kulay ng buhok. Buhok, noon. Nalala niyo si Dennis Rodman. Si Dennis Rodman. Yung mga may edad na katulad natin. Oo, nakilala si Dennis Rodman. Kahit yung mga medyo bata-bata, is known, well known. So si Dennis Rodman at saka si Mike Posner, again, I guess magkaibigan sila o naging magkaibigan sila. They made a music na nasa YouTube yan yung hindi man ako marunong kumanta. Basta, hindi, ano mo, bigyan mo yung tono. Hindi nga ako marunong magano. So, si Dennis Rodman at si Mike Posner, yung ano lang, katuwaan lang siguro nila na, hindi naman singer si Dennis Rodman yata. So, katuwaan lang nila na gumawa si Mike Posner ng kanta na kinanta-kanta ni Dennis Rodman. So, nung gumawa siya ng kantang yun, hindi niya gusto ang bass, yung bass part ng music. So, nakilala niya ito si Chris, yung anak namin, si Ginseng. Nakilala niya through another musician. Inano niya ngayon? Tinawagan niya. FaceTime pa. FaceTime. Si Angel that time, nasa bahay, tulog, hapon. Tapos, pagkagising niya, takbo siya, Ma'am, Dad. Sabi, nanginginig siya sa excitement. Ano? Sabi niya, I don't know if it's true, but Mike Posner called me, he left me a message. Sabi niya, tapos may FaceTime na missed call. Sabi niya, sabi ko, titawagan mo para malaman mo. Sabi niya, sabi ko, lalo pa FaceTime, makikita mo, kilala mo itsura niya, so makikita mo kung siya nga. Tinawagan niya, ini-invite siya doon sa bahay ni Mike Posner, bahay yata doon sa malapit sa beach. Sa Malibu? Somewhere there. Tapos sabi niya, inaano siya, binibigyan siya. So kinausap niya. So FaceTime live. So nalaman niya na hindi scam or hindi, na totoo. Totoong tao. Totoong tao. Si Mike Posner talaga. Si Mike Posner talaga. So sabi ni Mike Posner, meron akong kanta na ginagawa ko for Dennis Rodman. Parang nag-collab lang sila for fun siguro. Sabi niya, hindi ko huli I don't like the last part. Yung bass. Sa last part. Oo. Nung kanta nila at saka music nila yon. Music nila yon. Sabi niya, sabi niya, I heard your beats. I heard, narinig ko yung mga gawa mo through my friend. Tapos sinabi kong sinong friend na yon. Sabi niya, I like it. Sabi niya ganon.
Gawin mo, sabi. Pwedeng gawan mo ito ng paraan Yung yung last base. part, yung last part. Oo, yung base Last, niya. excuse me, last part lang yun nung kanta nila. Yung base nito, hindi ko gusto. Sabi niya gano'n, can you fix it? Change. Fix change it. O kung ano. Tingnan ko kung magugustuhan ko kasi hindi ko gusto yung part na yon. Di ginawa niya kagad. Sabi niya, Ma'am, I did it only for 5 minutes. Alam mo, si Mike Posner, pagpadala niya, sabi kaagad, ay, very good daw, very good. At nagustuhan nila at bagay na bagay daw sa kanta. Nila. Alam mo, ano sabi, Chris or Ginseng, saan ipapadala? Mayroon ka bang manager? Sabi ni Posner. Sabi ni Mike Posner. Sabi niya, no, I don't have a manager. At that time, wala siyang manager. No, I don't have a manager. Sabi niya, bata pa lang siya. Teenager pa lang yata siya. 19, something like that. Sabi niya, no, I don't have a manager. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kasi, babayaran kita. Babayaran kita. Ha, bayaran mo ako? Sabi niya, yeah, babayaran kita. Alam mo, pinadala. Sabi niya, ang address, siniguro pa niya, Ma'am, tamba itong address na sasabihin ko sa kanya, pinadala, cheque, $2,000. $2,000 for a teenager na wala ngang trabaho, estudyante. Never naman siya nakahawak ng $2,000. Doon siya lalong nagpursige. Doon siya lalong naging eager. So yun lang guys, ang ating kaintuhan today. Yun guys yun friends. Yun ang kaintuhan natin. Yung basta, di ba, naging sabi ko sa inyo, kaintuhan ang tawag na natin habang kumakain kami. O kayo, kasabay ko kayo, dahil kasi mayroon kumakain din niya habang pinanonood kami kumakain. Itong tinatawag na nating kaintuhan. Habang kumakain, nagkukwentuhan. Yun. Pero hindi na yata kaintuhan to eh. Ano na eh? Ano ba yung mahaba? Yung mahaba? Excuse. Yung mahaba, hindi na kwentuhan. What do you call this? Balitaktakan! Hindi. Anong balitaktakan? Hindi. Yung yung libro na, yung yung nobela. Nobela yon. Kainbela na yata ito. Hindi na kaintuhan eh. Kainbela. Nobela yung kwento namin. pero kami na-enjoy. We hope that you guys enjoyed, our kaintuhan. Okay? So, till next time. Thank you guys. Thank you guys. Maraming salamat. Thank you so much. Divine, my friend Divine and Marvin. Yes. Divine, kumain ka ha. Pag wala kang gana, manunood ka para hindi mo alam kumakain ka na pala. Yeah, get well soon. Get well soon. Yes. May isang nagpapadasal din na viewer natin para daw sa kaibigan niya na isang nurse na may anak pang minor de edad. Taga California din. Taga California. Tapos may sakit o nagkasakit. So, kung pwede daw natin ipagdasal. So, guys, ipagdasal natin itong ating kababayan na nurse. Hindi natin alam ang mga detalyan. That's not important. What's important is yung prayer warriors. Ano naman nakakatulong talaga yan. The more people that pray, the more blessings para sa taong pinagdadasal natin. So, sa ating kaibigang si Divine at saka yung nurse na nasa California, ang ating kaibigan din sa California na nagkaroon ng procedure, my friend, you know who you are. So, doon kita with macho ha, pag uwi mo. So, anyway, sila ay may mga nararamdaman right now. We hope for cure and relief para sa kung anumang discomfort meron sila. And speedy recovery. Speedy recovery and blessings for their family. Thank you, Lord. Maraming salamat pagpatuloy natin sa pagdasal at kung kayo pwede nyo rin sila ipagdasal. At salamat sa mga nagdasal para kay Friend Divine. May mga nag-comment na ipinagdasal daw nila. Maraming salamat. At saka si Marvin, yung husband ni Divine, nag-comment din na pinapaabot daw niya yung thank you sa mga nagdasal para kay Divine. Pinaabot niya yung pasasalamat. Maraming salamat guys and thank you Lord. Amen. Bye-bye. Grabe yung kahaba ng kwentuhan. 2 battery ang kailangan. Hindi na to kaintuhan eh. Nobela. Kainbela. Bye guys. Thank you.